Sa paanan ng isang kabundukang nababalutan ng makakapal na punong kahoy ay naroon ang isang maliit na baryong halos hindi nakilala ng mga tao sa lungsod. Ang lugar ay payapa, malayo sa ingay ng sasakyan at tanging huni ng mga ibon at lagaslas ng tubig mula sa isang sinaunang batis ang siyang gumigising sa bawat umaga. Marami ang nagsasabing ang batis na iyon ay hindi lamang karaniwang daluyan ng tubig. Ayon sa matatanda, ang sinumang makarating doon ng may tapat na puso ay makatatagpo ng katotohanan tungkol sa sariling buhay. Ngunit kung ang puso ay puno ng kasakiman, panlilinlang o galit, ang tubig ay mananatiling karaniwang tubig lamang. Walang himala, walang sagot. Sa paglipas ng maraming taon ay naging alamat na lamang ang kwentong iyon. Kaunti na lamang ang naniniwala at halos wala nang naglalakas loob na tahakin ang masukal na daan patungo sa batis. Isa sa mga taong lumaki sa baryong iyon ay si Mang Kaloy. Hindi siya mayaman. Isa lamang siyang magsasaka na buong buhay na nagbubungkal ng lupa upang may maipangtustos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanyang muka ay bakas ang maraming taon ng pagtitiis. Ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa walang sawang pagtatrabaho. Ngunit sa kabila ng kahirapan, hindi kailanman nawala ang kanyang kababaang loob. Mag-isang namuhay si Mang Kaloy sa isang lumang kubo na napapalibutan ng mga puno ng mangga at niyog. Tuwing madaling araw ay maaga siyang bumabangon upang magtungo sa kanyang maliit na bukirin. Kahit mahina na ang kanyang katawan dahil sa edad, hindi pa rin niya iniwan ang gawaing naging bahagi ng kanyang buong buhay. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi na lamang siya lumipat sa bayan upang mamuhay ng mas maginhawa. Ngunit para kay Mang Kaloy, ang lupaing iyon ang kanyang tahanan. Doon nakalibing ang kanyang mga magulang. Doon siya unang natutong mangarap at doon niya unang nakilala ang babaeng minsang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso, si Aling Carla. Noong sila ay mga kabataan pa lamang, si Carla ang pinakamagandang dalaga sa baryo. Hindi lamang dahil sa kanyang anyo, kundi dahil sa kanyang kabutihan. Mahilig siyang tumulong sa mga matatanda at bata. Madalas din siyang makita sa simbahan tuwing linggo. Tahimik lamang ang pagtingin ni Mang Kaloy sa kanya noon. Hindi siya naging matapang upang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay wala siyang maipagmamalaki. Isa lamang siyang simpleng anak ng magsasaka, samantalang maraming mayayamang binata ang nanliligaw kay Carla. Sa bawat pagkakataong nagkakasalubong sila sa palengke o sa daan, simpleng ngiti lamang ang kanilang naibabahagi sa isa't isa. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon ay may mga salitang hindi kailanman nasabi. Lumipas ang maraming taon. Hindi nag-asawa si Mang Kaloy. Hindi rin nagkaroon ng sariling pamilya si Carla. Unti-unti silang tumanda habang kapwa dala ang mga lihim na damdaming hindi kailanman nabigyan ng pagkakataong mamukadkad. Sa baryo, maraming haka-haka ang lumaganap. May nagsasabing si Carla ay naghihintay lamang ng tamang panahon. May ilan namang naniniwalang may pangakong hindi natupad noong sila ay bata pa. Ngunit walang sino man ang tunay na nakaalam. Isang hapon habang papalubog ang araw ay muling nagkita ang dalawa sa lumang daan patungo sa bukirin. Pareho silang nagulat. Napangiti si Carla. Matagal na pala tayong hindi nagkita, Kaloy. Ngumiti rin si Mang Kaloy. Tila napakabilis talaga ng panahon. Naglakad silang magkatabi ng ilang sandali. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nakakailang.
Sa halip ay tila may kakaibang kapayapaang bumabalot sa kanilang dalawa. Maya-maya ay huminto si Carla sa tabi ng isang lumang punong balete. Naaalala mo pa ba ang kwento ng batis ng katotohanan? Tanong niya. Tumango si Mang Kaloy. Paano ko makakalimutan? Iyan ang paboritong kwento ng aking ama. Sabi ng lola ko, hindi pa nawawala ang kapangyarihan ng batis. Napangiti si Mang Kaloy. Marahil kwento na lamang iyon. Hindi sumagot si Carla. Sa halip ay tumingin lamang siya sa malayong kabundukan kung saan sinasabing naroroon pa rin ang mahiwagang batis. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Parang may bagay siyang gustong sabihin ngunit pinili niyang itikom ang kanyang bibig. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagpaalam na siya. Habang papalayo si Carla ay hindi maalis sa isip ni Mang Kaloy ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Parang may mabigat itong dinadala. Kinagabihan ay hindi agad nakatulog si Mang Kaloy. Habang nakahiga siya sa kanyang lumang papag, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Carla tungkol sa batis ng katotohanan. Bigla niyang naalala ang isang matandang kwento ng kanyang ama. Noon daw ay may isang lalaking nawalan ng direksyon sa buhay. Dahil sa matinding pagkalito ay hinanap niya ang mahiwagang batis. 3 araw siyang naglakad sa kabundukan bago niya ito natagpuan. Nang makita niya ang malinaw na tubig ay hindi siya agad uminom. Sa halip ay tumingin lamang siya sa sariling refleksyon. Doon niya nakita ang lahat ng kanyang pagkakamali. Nakita rin niya ang mga pagkakataong sinayang niya dahil sa takot. Pagbalik niya sa baryo ay tuluyan nang nagbago ang kanyang buhay. Hindi dahil yumaman siya, hindi dahil laging tanyag siya, kundi dahil natutuhan niyang mamuhay ng may katotohanan. Napabangon si Mang Kaloy. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may tumatawag sa kanyang damdamin. Parang may nagsasabing panahon na upang hanapin ang batis. Hindi para sa kayamanan, hindi para sa himala, kundi upang malaman kung bakit hanggang ngayon ay nananatiling mabigat ang kanyang puso sa tuwing nakikita niya si Aling Carla. Sa kabilang bahagi ng baryo, nakaupo rin si Carla sa harap ng kanyang bintana. Tahimik niyang pinagmamasdan ng buwan. May hawak siyang lumang panyo na kupas na sa tagal ng panahon. Mahigpit niya iyong niyakap sa kanyang dibdib. Napaluha siya. May isang lihim na tanging siya lamang ang nakaalam. Isang katotohanang hindi kailanman naipagtapat kay Mang Kaloy. At naniniwala siyang ang katotohanang iyon ang dahilan kung bakit hindi kailanman naging buo ang kanyang buhay. Sa parehong gabing iyon, magkaiba man sila ng tahanan, iisa ang naging pasiya nilang dalawa. Hahanapin nila ang batis ng katotohanan. Hindi nila alam na ang paglalakbay na iyon ang magbubukas ng mga lihim na matagal nang ibinaon ng panahon, susubok sa kanilang pananampalataya at magdadala sa kanila sa tunay na tadhanang matagal nang naghihintay sa kanilang dalawa. Muling sumikat ang araw sa ibabaw ng kabundukan. Ang manipis na hamog ay unti-unting naglaho habang ang liwanag ay sumasayaw sa mga dahon ng mga punong kahoy. Tahimik na gumising ang baryo, ngunit sa puso ni Mang Kaloy at Aling Carla ay tila may bagong umagang naghihintay na baguhin ang kanilang mga buhay. Maaga pa lamang ay bumangon na si Mang Kaloy. Gaya ng nakagawian, nagwalis muna siya sa paligid ng kanyang kubo at pinakain ang ilang alagang manok. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi niya dinala ang kanyang araro patungo sa bukirin. Sa halip, maingat niyang inihanda ang isang maliit na supot. Nilagyan niya iyon ng kaunting bigas, tuyong isda, asin, ilang pirasong kamote
at isang lumang sisidlan ng tubig. Isinabit niya sa kanyang balikat ang isang matibay na itak na matagal nang naging kasama sa kanyang paglalakad sa kagubatan. Huminto siya sa harap ng pintuan ng kanyang kubo. Tinitigan niya ang simpleng tahanang ilang dekada niyang inalagaan. Hindi niya alam kung gaano katagal ang kanyang paglalakbay. Hindi rin niya alam kung tunay ngang matatagpuan niya ang batis ng katotohanan. Ngunit may kakaibang tinig sa kanyang puso na nagsasabing hindi na siya dapat umatras. Lumakad siya patungo sa maliit na kapilya ng baryo. Tahimik siyang lumuhod at pumikit. Hindi siya humiling ng kayamanan. Hindi rin siya humiling ng mahabang buhay. Iisa lamang ang kanyang panalangin. Kung ito ang landas na inilaan mo para sa akin, bigyan mo ako ng lakas na harapin ang anumang katotohanang aking matatagpuan. Nang makatayo siya, ay tila gumaan ang kanyang dibdib. Samantala, sa kabilang dulo ng baryo ay abala rin si Aling Carla sa paghahanda. Simple lamang ang kanyang dala. Isang maliit na bag na naglalaman ng kaunting pagkain, ilang halamang gamot, at isang lumang kwaderno na tila matagal na niyang iniingatan. Minsan na niyang naisip na sunugin ang kwadernong iyon. Ngunit sa tuwing susubukan niya, ay lagi siyang pinipigilan ng kanyang damdamin. Marahil ay panahon na upang dalhin iyon sa paglalakbay. Bago siya umalis ay dumaan siya sa puntod ng kanyang mga magulang. Tahimik siyang nagdasal. Hindi ko alam kung tama ang aking gagawin. Ngunit kung ito ang tanging paraan upang tuluyang matahimik ang aking puso, sana ay samahan ninyo ako. Nang matapos siya magdasal, ay nagsimula na rin siyang maglakad. Hindi nagtagal ay nagtagpo ang kanilang mga landas sa lumang tulay na yari sa kawayan. Nagulat silang pareho. Napangiti si Carla. Hindi ko akalaing ikaw rin. Bahagyang natawa si Mang Kaloy. Akala ko ako lamang ang naniwala sa lumang alamat. Nagkatinginan sila. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ay tila pareho nilang naramdaman na hindi aksidente ang kanilang pagkikita. Marahil ay may mas malalim na dahilan. Kung nais mo, wika ni Mang Kaloy, maaari tayong maglakbay ng magkasama. Hindi agad sumagot si Carla. Makalipas ang ilang sandali ay tumango siya. Mas mabuti siguro iyon. Mula noon ay sabay na nilang tinahak ang makipot na landas palabas ng baryo. Habang papalayo sila ay tila unti-unting naiiwan ang kanilang nakaraan. Ang mga bahay ay naging maliliit na lamang sa kanilang paningin. Ang mga bukirin ay napalitan ng makakapal na damuhan at ang mga daan ay naging masukal at mahirap lakaran. Habang naglalakad ay nagsimula silang magbalikan ng mga alaala. Naaalala mo pa ba? Tanong ni Carla. Noong mga bata pa tayo at madalas tayong maligo sa ilog? Napangiti si Mang Kaloy. Paano ko makakalimutan? Ikaw ang laging nananalo sa paligsahan ng paglangoy. Mahinang natawa si Carla. Ikaw naman ang laging nagpapanggap na natalo. Nagkatinginan sila. Napailing si Mang Kaloy. Hindi ako nagpapanggap. Totoo ba? Oo. Bakit? Hindi agad sumagot si Mang Kaloy. Ilang hakbang muna ang kanyang nilakad bago siya nagsalita. Dahil mas gusto kong makita kang masaya. Natahimik si Carla. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Mabilis niyang ibinaling ang kanyang tingin sa mga puno upang maitago ang bahagyang pamumula ng kanyang mukha. Patuloy silang naglakad. Bandang tanghali ay narating nila ang isang lumang kubo na matagal nang inabandona. Nagpasya silang magpahinga roon.
Habang kumakain sila ng kanilang baon, ay napansin ni Mang Kaloy ang lumang kuwadernong hawak ni Carla. Mahalaga ba yan sa'yo? Marahang hinaplos ni Carla ang pabalat nito. Oo. Ano ang laman? Isang mahabang katahimikan ang namayani. Pagkaraan ng ilang sandali ay mahina siyang nagsalita. Mga salitang hindi ko kailanman nasabi. Hindi na nagtanong si Mang Kaloy. Naramdaman niyang hindi pa iyon ang tamang panahon. Matapos ang kanilang pahinga ay muli silang naglakad. Habang papalalim sila sa kagubatan ay lalong naging tahimik ang paligid. Ang mga ibon ay tila bihira ng marinig. Ang hangin ay malamig. Ang mga puno ay napakatataas na halos hindi na makita ang langit. Bandang hapon ay nakasalubong nila ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng daan. Mahaba ang puting balbas nito at may hawak na tungkod na yari sa matandang kahoy. Ngumiti ang matanda. Matagal na akong naghihintay. Nagkatinginan sina Mang Kaloy at Carla. Hinihintay po ninyo kami? Tanong ni Mang Kaloy. Tumango ang matanda. Kaunti na lamang ang naghahanap sa batis ng katotohanan. Napalunok si Carla. Paano ninyo nalaman? Ang landas na ito ay hindi nakikita ng taong walang tunay na dahilan. Tahimik silang nakinig. Marami ang naglakbay rito upang maghanap ng kayamanan. Marami ang naghanap ng kapangyarihan. Lahat sila ay nabigo. Tama po ba ang aming ginagawa? Tanong ni Carla. Matagal silang tinitigan ng matanda. Hindi ko masasagot iyan. Bakit po? Dahil ang katotohanan ay hindi ibinibigay. Ito ay kusang natatagpuan. Tumayo ang matanda. Itinuro niya ang isang makitid na daang halos natatakpan ng mga baging. Kung tunay ninyong nais marating ang batis, huwag kayong lilingon sa sandaling marinig ninyo ang mga tinig ng inyong nakaraan. Nagulat si Mang Kaloy. Mga tinig? Oo. Anong ibig ninyong sabihin? Ngumiti lamang ang matanda. Ang pinakamahirap na kalaban ng tao ay hindi ang nasa harapan niya, kundi ang mga alaalang hindi niya kayang pakawalan. Pagkasabi nito ay marahan siyang naglakad palayo. Nang lumingon sandali sina Mang Kaloy at Carla upang tingnan ang daang kanilang tatahakin, sa kanila muling hinanap ang matanda. Ngunit wala na ito. Parang naglaho na lamang sa gitna ng kagubatan. Napatingin si Carla kay Mang Kaloy. Natatakot ka ba? Ngumiti si Mang Kaloy. Oo, ako rin. Pero mas natatakot akong habambuhay na hindi malaman ang katotohanan. Tumango si Carla. At sa katahimikan ng papalubog na araw, sabay nilang tinahakang makitid na landas na itinuro ng mahiwagang matanda. Isang landas na magdadala sa kanila hindi lamang sa batis ng katotohanan, kundi pati sa mga lihim na matagal nang nakatago sa kanilang mga puso. Habang unti-unting nilalamon ng dapit hapon ang kagubatan, naging mas makapal ang hamog na bumabalot sa landas ni Mang Kaloy at Aling Carla. Ang mga punong kahoy ay tila mas nagsisiksikan, at ang makitid na daan ay waring unti-unting nawawala sa kanilang paningin. Naalala ni Mang Kaloy ang bilin ng mahiwagang matanda. Huwag kayong lilingon sa sandaling marinig ninyo ang mga tinig ng inyong nakaraan. Paulit-ulit niyang inuusal ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Si Aling Carla naman ay tahimik lamang na naglalakad sa kanyang tabi. Bagamat hindi niya ipinapakita, ramdam niya ang kakaibang kaba na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Hindi nagtagal ay nagsimulang humangin. Hindi iyon karaniwang simoy ng hangin. May dala itong malamig na pakiramdam na tila tumatagos hanggang sa kanilang mga buto. Maya-maya ay may narinig silang isang mahinang tinig.
Kaloy! Biglang huminto si Mang Kaloy. Parang pamilyar ang boses. Boses iyon ng kanyang ina. Napapikit siya. Matagal na niyang hindi naririnig ang tinig na iyon. Anak! Parang napakalapit lamang ng kanyang ina. Pakiramdam niya ay sapat na ang isang paglingon upang muli niya itong makita. Ngunit naalala niya ang babala. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Makalipas ang ilang hakbang ay muli niyang narinig ang tinig. Anak, iniwan mo na ba kami? Napahinto siyang muli. Tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi. Hindi niya kailanman nalimutan ang araw na namatay ang kanyang mga magulang. Bata pa lamang siya noon at wala siyang nagawa upang mailigtas ang mga ito sa matinding sakit. Sa loob ng maraming taon ay sinisi niya ang kanyang sarili. Kung naging masipag lamang sana siyang maghanap ng manggagamot. Kung nakapag-ipon lamang sana siya. Marahil ay nabuhay pa ang kanyang mga magulang. Ngunit wala nang maibabalik ang nakaraan. Narinig niyang nagsalita si Carla. Kaloy, hindi siya lumingon. Naririnig mo rin ba? Mahina siyang tumango. Ako man. Tahimik silang nagpatuloy. Hindi nagtagal ay tila nag-iba ang mga tinig. Ngayon ay boses naman ng mga tao sa baryo ang kanilang narinig. Wala kang mararating. Isa ka lamang hamak na magsasaka. Hindi ka karapat-dapat. Parang muling bumalik ang lahat ng panlalait na tiniis ni Mang Kaloy noong siya ay bata pa. Maraming nagsabing wala siyang magiging kinabukasan. Maraming tumawa sa kanyang mga pangarap, ngunit pinili niyang huwag sumuko. Huminga siya ng malalim. Hindi siya lumingon. Kasabay nito ay may narinig namang ibang tinig si Carla. Carla, mahina, malambing, ngunit puno ng lungkot. Napakagat siya sa kanyang labi. Boses iyon ng kanyang ama. Anak, bakit mo itinago ang lahat? Napapikit siya. Unti-unting bumigat ang kanyang paghinga. Muling bumalik sa kanyang alaala ang araw na ipinatawag siya ng kanyang ama. Noon ay dalaga pa lamang siya. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang ama sa kanyang kamay. Anak, sabi nito noon, may mga pagkakataong ang tunay na pag-ibig ay kailangang isakripisyo, alang-alang sa kapayapaan ng pamilya. Hindi niya lubos na naunawaan ang ibig sabihin noon. Hanggang dumating ang araw na nalaman niyang ang pamilya ni Mang Kaloy at ang kanilang angkan ay minsang nagkaroon ng matinding alitan tungkol sa lupang sinasaka. Bagamat matagal nang nalutas ang sigalot, nanatili ang sugat sa puso ng mga matatanda. Ayaw ng kanyang ama na muling mabuksan ang lumang hidwaan. At bilang masunuring anak, pinili niyang ilayo ang sarili kay Kaloy. Hindi niya sinabi ang tunay na dahilan. Hindi niya ipinagtapat ang laman ng kanyang puso. Pinili niyang manahimik. At ang katahimikang iyon ay tumagal ng napakaraming taon. Isang luha ang dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit hindi rin siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Habang lumalalim ang gabi ay lalo pang lumalakas ang mga tinig. May mga iyak, may mga sigaw, may mga salitang puno ng pagsisisi, may mga pangakong hindi natupad. Parang sinusubok ng kagubatan ng tibay ng kanilang mga puso. Maya-maya ay biglang huminto ang hangin. Naglaho ang lahat ng tinig. Napalibutan sila ng katahimikan. Napansin nilang lumiwanag ang paligid. Hindi dahil sa buwan, kundi dahil sa libo-libong alitaptap na unti-unting lumitaw mula sa mga damuhan. Ang buong kagubatan ay tila nabalot ng maliliit na bituin. Huminto silang dalawa upang pagmasdan
ang napakagandang tanawin. Sa gitna ng mga alitap-tap ay may lumitaw na isang matandang babae. Maputi ang kanyang buhok. May dala siyang maliit na lampara. Hindi sila natakot. Sa halip ay nakaramdam sila ng kakaibang kapayapaan. Ngumiti ang matanda. Nalampasan ninyo ang unang pagsubok. Hindi agad nagsalita si Mang Kaloy. Sa wakas ay tinanong niya ang matanda. Sino po kayo? Isa lamang akong tagapagbantay ng landas. Bakit po kami sinusubok? Dahil walang taong maaaring makarating sa batis ng katotohanan kung hindi muna niya haharapin ang sarili niyang nakaraan. Tahimik silang nakinig. Madalas isipin ng tao na ang katotohanan ay nasa dulo ng paglalakbay. Umiling ang matanda. Ngunit ang unang hakbang patungo sa katotohanan ay ang pagtanggap sa mga sugat na matagal nang nasa puso. Napayuko si Carla, parang may tinik na unti-unting nabubunot sa kanyang dibdib. Mayroon pa siyang lihim na hindi niya kayang sabihin. Ngunit ngayon ay naramdaman niyang papalapit na ang sandaling hindi na niya ito maitatago. Inabot ng matanda ang dalawang maliit na batong kulay puti. Ilagay ninyo ito sa inyong bulsa. Para saan po? Tanong ni Mang Kaloy. Kapag dumating ang oras na halos mawalan na kayo ng pag-asa, hawakan lamang ninyo ang batong ito. Tutulungan po ba kami nito? Ngumiti ang matanda. Hindi. Nagulat sila. Ang bato ay walang kapangyarihan. Kaya bakit ninyo ibinibigay? Upang ipaalala na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa anumang bagay. Bahagya siyang tumingin sa kanilang dalawa. Nagmumula ito sa pusong marunong magmahal at magpatawad. Pagkasabi niyon ay dahan-dahang naglakad ang matanda palayo. Kasabay ng kanyang pagkawala ay isa-isang naglaho rin ang mga alitap-tap. Muling bumalik ang dilim ng kagubatan. Ngunit ngayon ay hindi na sila gaanong natatakot. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naramdaman ni Mang Kaloy at Aling Carla na ang bawat hakbang nila ay hindi lamang papalapit sa mahiwagang batis. Unti-unti rin silang papalapit sa mga katotohanang matagal na nilang iniiwasan, mga katotohanang may kapangyarihang baguhin ang kanilang mga buhay magpakailanman. Madaling araw nang muling magpatuloy sa kanilang paglalakbay sina Mang Kaloy at Aling Carla. Unti-unti nang naglalaho ang dilim habang ang mapusyaw na liwanag ng umaga ay sumisilip sa pagitan ng mga sanga ng matatayog na puno. Ang malamig na hangin ay tila may dalang bagong pag-asa, ngunit kasabay nito ay ang bigat ng mga alaalang muli nilang hinarap noong nakaraang gabi. Tahimik silang naglakad. Wala ni isa sa kanila ang nagmamadaling magsalita. Pareho nilang alam na may mga damdaming hindi pa handang bigkasin. Pagkaraan ng ilang oras ay narating nila ang isang maliit na parang na napapaligiran ng mga ligaw na bulaklak. Sa gitna nito ay may isang malaking punong acacia na tila daan-daang taon nang nakatayo roon. Nagpasya silang magpahinga. Habang naghahanda si Mang Kaloy ng kaunting pagkain, tahimik namang inilabas ni Aling Carla ang lumang kuwadernong matagal na niyang iniingatan. Kupas na ang pabalat nito at naninilaw na ang mga pahina. Makikitang ilang ulit na itong nabasa at muling isinara sa paglipas ng maraming taon. Napansin iyon ni Mang Kaloy. Kung ayaw mong ipakita, hindi kita pipilitin, mahinahon niyang sabi. Ngumiti ng bahagya si Carla. Sa tingin ko, dumating na ang panahon. Maranyang binuksan ang unang pahina. Hindi ito talaan ng mga pang-araw-araw na gawain. Hindi rin ito aklat ng mga tula. Isa pala itong kuwaderno ng mga liham.
Mga liham na isinulat niya sa loob ng maraming taon, ngunit wala ni isa ang naipadala. Tahimik na binasa ni Carla ang unang pahina. Nagsimula ang lahat nung tayo'y 20 taong gulang. Hindi ko masabi sa iyo ang tunay kong nararamdaman, kaya isinulat ko na lamang ito sa papel. Umaasang balang araw ay mababasa mo. Napayuko si Mang Kaloy. Hindi siya nagsalita. Nagpatuloy si Carla. Sa tuwing nakikita kitang nagtatrabaho sa bukid, ipinagmamalaki kita. Hindi dahil mayaman ka, kundi dahil marangal ang iyong puso. Ngunit natatakot akong sabihin iyon. Unti-unting namasa ang mga mata ni Mang Kaloy. Hindi niya kailanman inakalang may ganitong damdamin pala si Carla noon. Ipinagpatuloy ni Carla ang pagbabasa. Isang gabi, sinabi ng aking ama na huwag na kitang kausapin. May lumang alitan daw ang ating mga pamilya. Ayaw niyang maulit ang mga sugat ng nakaraan. Bilang anak, sumunod ako. Ngunit bawat araw na lumalayo ako sa iyo ay tila unti-unti ring nawawala ang isang bahagi ng aking puso. Napapikit si Mang Kaloy. Ngayon lamang niya nalaman ang dahilan ng biglaang paglayo ni Carla noon. Matagal niyang inisip na baka may iba itong minahal o baka hindi talaga siya nito nagustuhan. Ngunit mali pala siya. Pareho lamang silang naging bihag ng katahimikan. Muling nagbasa si Carla. Maraming nanligaw sa akin pagkatapos noon. Lahat sila ay mababait. Ngunit sa tuwing susubukan kong buksan ang aking puso, ikaw pa rin ang nakikita ko. Napahinga siya ng malalim. Tinanong ako ng marami kung bakit hindi ako nag-asawa. Hindi ko kayang sabihin ang totoo. Mas madali pang sabihin na hindi ko pa natatagpuan ang tamang tao kaysa amining matagal ko na siyang natagpuan, ngunit hindi ko siya kayang lapitan. Pagkatapos niyang mabasa ang bahaging iyon, ay marahan niyang isinara ang kwaderno. Tumahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon ang maririnig. Maya-maya ay nagsalita si Mang Kaloy. Kung nalaman ko lamang sana ang lahat ng iyan noon. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Umiling si Carla. Huwag nating sisihin ang nakaraan. Pero napakaraming taong nasayang. Oo. Napakaraming pagkakataon. Oo. Tingin mo ba, huli na ang lahat? Hindi agad sumagot si Carla. Sa halip ay tumingin siya sa malawak na parang. Ang panahon ay hindi na natin maibabalik. Ngunit ang katotohanan, maaari pa nating tanggapin. Nang mga sandaling iyon ay tila gumaan ang dibdib ni Mang Kaloy. Hindi man niya mabawi ang mga taong lumipas. Sapat nang malaman niyang ang pag-ibig na matagal niyang itinago ay hindi pala kailanman naging nag-iisa. Muli silang naglakad. Habang papalalim ang kanilang tinatahak na landas, ay napansin nilang nagbabago ang kagubatan. Mas malinaw ang hangin, mas malamig ang simoy, at sa di kalayuan ay narinig nila ang mahinang lagaslas ng tubig. Huminto silang pareho. Nagkatinginan sila. Sa tingin mo? Tanong ni Carla. Malapit na tayo. Ngunit bago pa sila makalapit ay may nakita silang isang matandang tulay na yari sa lumang kahoy. Halos sira na ito. Sa ilalim nito ay rumaragasa ang isang malalim na ilog. Sa kabilang dulo ng tulay ay may nakatayong isang matandang lalaki. Siya rin ang unang matandang kanilang nakasalubong sa kagubatan. Ngumiti ito. Akala ko hindi ninyo malalampasan ang unang pagsubok. Lumapit sila. Malapit na po ba ang batis? Tanong ni Mang Kaloy. Tumango ang matanda. Malapit na. Pero bakit parang may isa pa kaming kailangang pagdaanan? Dahan-dahang tumingin ang matanda sa kanilang dalawa.
dahil may isang katotohanan pa kayong hindi lubos na natatanggap. Ano po iyon? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin siya kay Mang Kaloy. Napatawad mo na ba ang sarili mo? Natahimik si Mang Kaloy. Mula nang mamatay ang kanyang mga magulang, ay daladala niya ang paniniwalang naging kulang siya bilang anak. Hanggang ngayon ay hindi niya ilubusang napapatawad. Pagkatapos ay tumingin ang matanda kay Carla. At ikaw? Napayuko si Carla. Napatawad mo na ba ang iyong sarili sa katahimikang pinili mo? Tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi. Hindi siya nakasagot. Muli silang tiningnan ng matanda. Ang batis ng katotohanan ay hindi naghahayag ng lihim. Ipinapakita lamang nito ang katotohanang matagal nang nasa puso ng taong handang tumanggap. Pagkasabi niyon ay marahan siyang tumabi sa gilid ng tulay. Maaari na kayong tumawid. Nagkatinginan sina Mang Kaloy at Aling Carla. Sa harapan nila ay ang tulay na tila anumang sandali ay maaaring bumigay. Ngunit sa kabilang dulo nito ay naroon ang landas patungo sa batis ng katotohanan, ang lugar na maaaring tuluyang magbago sa kanilang mga buhay. Magkahawak sila ng pag-asa at lakas ng loob habang sabay nilang inilapag ang unang hakbang sa lumang tulay, hindi batid kung ano ang naghihintay sa kabilang panig. Maingat na inilapag ni Mang Kaloy at Aling Carla ang kanilang mga paa sa lumang tulay. Sa bawat hakbang ay maririnig ang mahinang paglangit-ngit ng mga lumang tabla. Sa ilalim nila ay rumaragasa ang ilog na tila handang lamunin ang sinumang mawalan ng balanse. Hindi sila nagmamadali. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-iingat at pagtitiwala. Habang nasa kalagitnaan sila ng tulay, ay biglang lumakas ang hangin. Umuugong ito sa pagitan ng mga punong kahoy na tila may nais ipahiwatig. Nayanig ang tulay at bahagyang napaatras si Aling Carla. Bago pa siya mawalan ng balanse ay mabilis na inabot ni Mang Kaloy ang kanyang kamay. Mahigpit ang pagkakahawak niya rito. Huwag kang bibitiw, mahinahon niyang sabi. Tumingin si Carla sa kanyang mga mata. Maraming taon na ang lumipas mula nang huli silang magkahawak ng kamay. Noon ay mga kabataan pa lamang sila. Ngayon ay bakas na sa kanilang mga mukha ang mahabang paglalakbay ng buhay, ngunit ang pag-aalalang nakita niya sa mga mata ni Mang Kaloy ay hindi kailanman nagbago. Dahil sa iyo, mahina niyang tugon, hindi ako bibitaw. Sabay silang nagpatuloy hanggang tuluyan nilang marating ang kabilang dulo ng tulay. Huminga sila ng malalim. Paglingon nila ay napansin nilang wala na ang matandang lalaking nagbantay sa tulay. Parang muli itong naglaho na parang hangin. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang lumalalim ang kanilang tinatahak na landas, ay lalo nilang naririnig ang lagaslas ng tubig. Tila napakalapit na nito, ngunit sa tuwing aakalain nilang naroon na, ang batis ay panibagong liko ng daan ang kanilang madadatnan. Makalipas ang ilang oras, ay narating nila ang isang malawak na liwasan sa gitna ng kagubatan. Sa gitna nito ay may isang napakalaking punong balete. Napakatanda na nito. Ang malalaking ugat ay nakausli sa lupa at ang malalapad na sanga ay tila yumayakap sa buong paligid. Sa paanan ng puno ay may isang matandang babae na nakaupo sa isang batong makinis. Siya ang babaeng nakita nila noong gabing napalibutan sila ng mga alitaptap. Ngumiti ito nang makita sila. Malayo na ang inyong narating. Lumapit sila at magalang na bumati. Malapit na ba talaga ang batis ng katotohanan? Tanong ni Mang Kaloy.
Tumango ang matanda. Oo. Ngunit bago ninyo ito marating ay kailangan muna ninyong harapin ang huling pagsubok ng inyong mga puso. Nagkatinginan sina Mang Kaloy at Carla. Ano po ang pagsubok na iyon? Tanong ni Carla. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay itinuro niya ang dalawang magkaibang landas. Ang unang landas ay malapad at maliwanag. Natatabingan ito ng mga makukulay na bulaklak at tila napakadaling tahakin. Ang ikalawang landas ay makipot, mabato at natatakpan ng makakapal na damo. Alin po ang tamang daan? Tanong ni Mang Kaloy. Ngumiti ang matanda. Ang tamang landas ay hindi kailanman ipinapakita. Kayo lamang ang makapagpapasiya. Pagkatapos sabihin iyon ay pumikit ang matanda at hindi na muling nagsalita. Lumayo muna sina Mang Kaloy at Carla upang pag-usapan ang kanilang gagawin. Sa tingin mo, alin ang dapat nating tahakin? Tanong ni Carla. Matagal na pinagmasdan ni Mang Kaloy ang 200. Kung pagbabatayan ng hitsura, tiyak na pipiliin ng sino man ang malapad na landas. Oo. Pero mula nang magsimula ang paglalakbay na ito, napansin kong ang pinakamadaling piliin ay hindi palaging tama. Tahimik na tumango si Carla. Naaalala ko ang sinabi ng aking ama, dagdag ni Mang Kaloy. Ang katotohanan ay bihirang matagpuan sa madaling daan. Nagpasya silang tahakin ang makipot at mabatong landas. Habang naglalakad sila roon ay lalo itong naging mahirap. May matutulis na bato. May matataas na ugat ng puno. May matatarik na bahagi ng bundok na kailangan nilang akyatin. Minsan ay nadulas si Mang Kaloy. Nagmadaling inalalayan siya ni Carla. Sa ibang pagkakataon naman ay napagod si Carla. Si Mang Kaloy naman ang nagbitbit ng kanyang bag upang gumaan ang kanyang paglalakad. Walang nagreklamo. Walang nagbuntong hininga. Pareho nilang nauunawaan na ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagdating sa dulo. Ito rin ay tungkol sa pagtutulungan. Bandang hapon ay narating nila ang isang mataas na bahagi ng kabundukan. Mula roon ay tanaw ang buong kagubatan. Sa malayo ay nasilayan nila ang isang sinag ng liwanag na tila nagmumula sa kailaliman ng gubat. Napahinto sila. Sa tingin ko, sabi ni Carla. Nandoon ang batis, dugtong ni Mang Kaloy. Ngunit bago pa sila makababa ay may nakita silang isang batang lalaki na umiiyak sa gilid ng landas. Marumi ang kanyang damit at may sugat ang kanyang tuhod. Lumapit agad si Carla. Anak, bakit ka umiiyak? Hindi ko na po makita ang aking lolo. Napatingin si Mang Kaloy sa paligid. Walang ibang tao. Kung tutulungan nila ang bata ay tiyak na maaantala ang kanilang paglalakbay. Kung iiwan naman nila ito ay baka mapahamak sa gitna ng kagubatan. Nagkatinginan sila, hindi na nila kailangang magsalita. Pareho nilang alam ang tamang gawin. Tinulungan nila ang bata. Nilinis ni Carla ang sugat nito gamit ang dala niyang halamang gamot habang pinayapa naman ito ni Mang Kaloy. Sabay-sabay nilang hinanap ang lolo ng bata. Lumipas ang halos 1 oras bago nila nakita ang isang matandang lalaki na hirap maglakad habang sumisigaw sa pangalan ng kanyang apo. Nang magkita ang maglolo ay mahigpit silang nagyakapan. Paulit-ulit na nagpasalamat ang matanda kina Mang Kaloy at Carla. Bihira na ang mga taong handang huminto upang tumulong sa iba, sabi ng matanda. Ngumiti lamang si Mang Kaloy. Kung kami ang nasa kanilang kalagayan, gugustuhin din naming may tumulong sa amin. Pagkatapos nilang magpaalam ay muli silang naglakad. Habang papalayo sila ay napansin nilang tila mas luminaw ang daan. Mas maliwanag ang paligid.
at ang lagaslas ng tubig ay mas malinaw na kaysa dati. Napangiti si Carla. Napansin mo ba? Ano yon? Parang mas magaang na ang bawat hakbang. Tumango si Mang Kaloy. Marahil ay dahil wala na silang iniisip na sarili lamang. Natutuhan nilang ang paglalakbay tungo sa katotohanan ay hindi lamang nasusukat sa tapang o tiyaga, kundi sa kabutihang ipinapakita sa kapwa kahit walang kapalit na inaasahan. Habang papalubog ang araw ay narating nila ang isang mataas na bato. Mula roon ay nakita nila sa kauna-unahang pagkakataon ang isang malinaw na batis na kumikislap sa sinag ng dapit hapon. Ang tubig nito ay tila salamin na sumasalamin sa langit. Napahinto silang dalawa. Matagal nila itong pinagmasdan. Hindi pa man sila nakalalapit ay naramdaman na nila ang kakaibang kapayapaang nagmumula rito. Ngunit hindi pa nila alam na ang pinakamatinding katotohanan ng kanilang buhay ay naghihintay sa mismong pampang ng mahiwagang batis. Tahimik na nakatayo sina Mang Kaloy at Aling Carla sa ibabaw ng malaking bato habang pinagmamasdan ng batis na matagal na nilang hinanap. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa malinaw na tubig, dahilan upang kumislap ito na tila libo-libong maliliit na bituin ang sumasayaw sa ibabaw nito. Walang nagsalita. Pareho nilang naramdaman na ang lugar na yon ay naiiba sa lahat ng kanilang dinaanan. Walang ingay ng mga ibon, walang malakas na hangin. Tanging ang banayad na lagaslas ng tubig ang maririnig. Unti-unti silang lumapit. Habang papalapit sila ay lalo nilang naramdaman ang kakaibang kapayapaan na tila yumayakap sa kanilang mga puso. Nang marating nila ang pampang ay kapwa sila napahinto. Napakalinaw ng tubig. Hindi lamang nito sinasalamin ang kanilang mga mukha, kundi tila ang pinakaloob ng kanilang mga damdamin. Lumuhod si Mang Kaloy. Marahan niyang inilubog ang kanyang mga kamay sa malamig na tubig. Hindi siya uminom. Sa halip ay tahimik niyang pinagmasdan ang kanyang refleksyon. Sa una ay karaniwan lamang ang kanyang nakita. Isang matandang lalaki na may kulubot na mukha at ubaning buhok. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay nagsimulang magbago ang larawan sa tubig. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang batang lalaki. Masaya siyang tumatakbo sa bukirin kasama ang kanyang ama at ina. Narinig niyang muli ang kanilang tawanan. Naramdaman niyang muli ang init ng kanilang mga yakap. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagbago ang tanawin. Ngayon ay nakita niya ang araw na nagkasakit ang kanyang mga magulang. Nakita niyang abala siyang naghahanap ng halamang gamot. Nakita niyang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya kailanman napansin noon. Habang nakahiga ang kanyang ama, ngumiti ito sa kanya. Mahina nitong sinabi, "Anak, huwag mong sisihin ang iyong sarili." Napaluha si Mang Kaloy. Sa loob ng maraming taon ay inisip niyang nabigo siya bilang anak. Ngunit ngayon ay nakita niyang hindi siya kailanman sinisi ng kanyang mga magulang. Ginawa niya ang lahat ng kaya niyang gawin. Ang natitira ay nasa kamay na ng may kapal. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Unti-unting nawala ang matagal na niyang pasan na bigat. Naramdaman niyang gumaan ang kanyang dibdib. Samantala, lumuhod din si Aling Carla sa kabilang bahagi ng batis. Tahimik niyang tiningnan ang kanyang refleksyon. Hindi nagtagal ay nagbago rin ang larawan sa tubig. Nakita niya ang sarili noong siya ay dalaga pa lamang. Masayahin, palangiti, punong-puno ng mga pangarap.
Pagkatapos ay nakita niya ang araw na kinausap siya ng kanyang ama. Narinig niyang muli ang mga salitang matagal nang nakaukit sa kanyang puso. Anak, kung minsan ay may mga pag-ibig na kailangang isuko, ngunit hindi roon nagtapos ang tanawin. May sumunod pa, isang eksenang hindi niya kailanman nalaman. Nakita niyang matapos siyang umalis, ay nanatiling mag-isa ang kanyang ama sa loob ng bahay. Tahimik itong umiyak, at narinig niya ang sinabi nito, "Patawad anak, hindi ko alam kung tama ang aking ginawa." Napahagulgol si Carla. Ngayon lamang niya naunawaan na ang kanyang ama ay hindi naging masaya sa naging pasiya nito. Ginawa lamang nito ang akala niyang makabubuti para sa kanilang pamilya. Hindi ito naging kontrabida. Isa lamang itong amang natakot na maulit ang sugat ng nakaraan. Dahan-dahan niyang hinawakan ng tubig. "Pinapatawad na kita, ama." Kasabay ng mga salitang iyon ay tila may mabigat na batong naalis sa kanyang puso. Tahimik na lumipas ang ilang sandali. Nang tumingala sila ay nagkatinginan silang dalawa. Pareho silang may bakas ng luha sa kanilang mga mukha. Ngunit ngayon ay magaan na ang kanilang mga ngiti. Lumapit si Mang Kaloy kay Carla. "May napagtanto ako." "Ano yon?" "Hindi pala ang ibang tao ang matagal kong hindi napapatawad, kundi ang sarili ko." Tumango si Carla. "Ako rin." Naglakad sila sa gilid ng batis. Habang sinusundan nila ang agos ng tubig ay napansin nilang may isang malaking batong makinis sa gitna ng pampang. May nakaukit dito ang ilang matatandang salita. Ang katotohanan ay hindi nagpapabago ng nakaraan. Binabago nito ang taong handang tumanggap nito. Matagal nilang pinagmasdan ang mga salitang iyon. Hindi na nila kailangang magtanong pa. Unti-unti na nilang nauunawaan ang tunay na kahulugan ng kanilang paglalakbay. Ngunit bago pa sila makaalis ay may narinig silang mahinang tinig. "Kaloy." "Carla." Nagkatinginan sila. Walang ibang tao sa paligid. Muli nilang narinig ang tinig. "May isa pa kayong kailangang malaman." Kasabay nito ay unti-unting umalon ng tubig ng batis. Mula sa gitna nito ay lumitaw ang larawan ng isang lumang kubo. Pamilyar ang lugar. Napalapit si Mang Kaloy. "Iyan ang bahay ng aking mga magulang." Maya-maya ay nagbago ang tanawin. May isang batang lalaki at isang batang babae na naglalaro sa ilalim ng punong mangga. Sila iyon, si Mang Kaloy at si Carla nung sila ay bata pa. Ngunit may isa pang taong lumapit sa kanila, isang matandang babae na hindi nila kilala. May iniabot itong maliit na kahong-kahoy sa ama ni Carla. Pagkatapos ay nawala ang tanawin, napakunot ang noo ni Carla. "Hindi ko maalala ang pangyayaring iyon." "Ako rin." Muling umalon ng tubig at isang tinig ang nagsalita. "Hanapin ninyo ang kahong itinago sa ilalim ng matandang punong mangga." Biglang tumahimik ang paligid. Naging payapa muli ang batis na tila walang nangyari. Nagkatinginan sina Mang Kaloy at Aling Carla. Pareho nilang alam na hindi pa pala tapos ang kanilang paglalakbay. May isa pang lihim na naghihintay na mabuksan. Isang lihim na maaaring magpaliwanag kung bakit tila pinagtagpo silang muli ng tadhana matapos ang napakaraming taon. Matagal na nakatitig sina Mang Kaloy at Aling Carla sa payapang tubig ng batis ng katotohanan. Wala na ang mahiwagang larawan. Muli na lamang itong naging malinaw na batis na sumasalamin sa kalangitan. Ngunit ang mga salitang kanilang narinig ay nanatiling malinaw sa kanilang isipan. "Hanapin ninyo
ang kahong itinago sa ilalim ng matandang punong mangga. Hindi nila alam kung ano ang laman ng kahong iyon, ngunit kapwa nila naramdaman na ito ang huling bahagi ng lihim na matagal nang ikinubli ng panahon. Tahimik silang umalis sa pampang ng batis. Hindi na mabigat ang kanilang mga hakbang. Ang dating takot ay napalitan ng pananabik. Habang tinatahak nila ang daan pabalik sa baryo, tila mas maikli na ang kanilang paglalakbay. Ang mga landas na dati mahirap lakaran ay naging magaan. Ang mga batong dati nakahahadlang ay tila kusang nagbibigay daan. Napansin ni Mang Kaloy ang pagbabagong iyon. Parang nag-iba ang kagubatan. Ngumiti si Carla. O baka tayo ang nagbago? Napaisip si Mang Kaloy. Tama si Carla. Hindi ang kagubatan ang nagbago. Sila mismo ang nagbago. Ang mga pusong matagal na binihag ng pagsisisi ay unti-unti nang napapalaya. Makalipas ang halos isang araw ng paglalakad ay muling sumalubong sa kanila ang kanilang baryo. Masaya silang binati ng mga taong nakakita sa kanilang pagbabalik. May ilan pang nagsabing matagal silang ipinagdasal ng buong pamayanan. Hindi na muna sila nagpahinga. Agad silang nagtungo sa lumang bahay na minsang tinitirhan ng pamilya ni Mang Kaloy. Bagamat lipas na ang maraming taon, naroon pa rin ang matandang punong mangga. Mas malaki na ito ngayon. Ang malalawak nitong sanga ay nagbibigay lilim sa buong bakuran. Huminto sila sa ilalim nito. Tahimik na pinagmasdan ni Mang Kaloy ang puno. Maraming alaala ang nakatanim dito. Kabilang ako sa mga alaalang iyon, mahina namang sabi ni Carla. Ngumiti si Mang Kaloy. Oh! Kinuha niya ang kanyang itak at nagsimulang maghukay sa paanan ng puno. Hindi nagtagal ay tumulong na rin si Carla. Isa-isang naalis ang lupa. Lumipas ang ilang minuto. Wala pa rin silang nakikita. Ngunit hindi sila sumuko. Habang lalong lumalalim ang kanilang paghuhukay, ay may tumamang matigas na bagay sa dulo ng itak. Napatingin sila sa isa't isa. Maingat nilang inalis ang natitirang lupa. Unti-unting lumitaw ang isang maliit na kahongyari sa kahoy. Kupas na ang kulay nito. Halatang matagal na itong nakabaon sa lupa. Maingat itong binuhat ni Mang Kaloy. Pareho silang napahinga ng malalim. Ito na marahil ang kahong nakita nila sa mahiwagang tanawin ng batis. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Sa loob ay may isang lumang sobre, isang piraso ng kupas na litrato at isang maliit na krus na yari sa kahoy. Unang kinuha ni Carla ang litrato. Napaluha siya. Larawan iyon ng kanilang dalawang pamilya. Magkakasama, nakangiti, magkakayakap. Hindi niya akalaing may panahon palang ganoon. Lagi kong inisip na magkaaway ang ating mga pamilya, mahina niyang sabi. Napailing si Mang Kaloy. Ako rin. Pagkatapos ay binuksan nila ang lumang sobre. Sa loob ay may isang liham. Luma na ang tinta ngunit mababasa pa rin ang sulat kamay. Si Mang Kaloy ang nagsimulang bumasa. Sa sino mang makatagpo ng liham na ito, kung dumating man ang panahong mabasa ninyo ito, nangangahulugan lamang na handa na kayong malaman ang buong katotohanan. Nagkatinginan sila. Nagpatuloy si Mang Kaloy. Ako si Ramon, ama ni Carla. Ang liham na ito ay isinulat ko upang itama ang pagkakamaling matagal kong pinagsisihan. Nanlaki ang mga mata ni Carla. Sulat pala iyon ng kanyang ama. Ipinagpatuloy Mang Kaloy ang pagbabasa. Hindi kailanman naging magkaaway ang ating mga pamilya. Nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa hangganan ng lupang sinasaka. Ngunit bago pa man ako pumanaw,
Nagkaayos na kami ng ama ni Kaloy. Napahawak si Carla sa kanyang bibig. Mula pagkabata ay pinalaki siyang naniniwalang hindi dapat mapalapit kay Kaloy dahil sa alitan ng kanilang mga pamilya. Ngunit ang totoo, matagal na palang wala ang alitang iyon. Nagpatuloy si Mang Kaloy. Ang tanging may kasalanan ay ako. Natakot akong muling magkaroon ng sigalot kaya pinili kong ilayo ang aking anak. Ngayon ko lamang napagtanto na ang paglayo nila sa isa't isa ang siyang naging pinakamalaking sugat na aking naidulot. Hindi na napigilan ni Carla ang kanyang pagluha. Mahigpit niyang niyakap ang liham. Parang naririnig niya ang tinig ng kanyang ama. Punong-puno ng pagsisisi. May isa pang bahagi ang liham. Kung sakaling dumating ang araw na muli kayong magkita, sana ay huwag na ninyong hayaang ang takot ang mamuno sa inyong mga puso. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kaaway ng kapayapaan. Ito ang pinagmumulan nito. Natigilan si Mang Kaloy. Mabagal niyang ibinaba ang liham. Pareho silang hindi makapagsalita. Unti-unting nawala ang lahat ng tanong na matagal nilang dala. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Hindi sila pinaglayo ng kapalaran. Hindi rin sila pinaglayo ng kawalan ng pagmamahal. Pinaglayo sila ng takot. At ang takot na iyon ay nagdulot ng maraming taong pananahimik. Lumapit si Mang Kaloy kay Carla. Napakaraming panahong nawala sa atin. Tumango si Carla. Hindi na natin iyon maibabalik. Hindi na. Pero may natitira pa. Tumingin siya kay Mang Kaloy. Ang kasalukuyan. Unti-unting napangiti si Mang Kaloy. Hindi na niya naramdaman ang bigat na matagal niyang pasan. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, tunay siyang nakahinga ng maluwag. Habang papalubog ang araw ay muli nilang isinara ang kahon. Hindi na ito isang sisidlan ng lihim. Isa na lamang itong paalala na ang katotohanan, gaano man katagal maitago, ay darating sa tamang panahon. Ngunit habang sila'y naghahanda ng umalis, may isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumapit sa bakuran. May hawak siyang tungkod at may maamong ngiti sa kanyang muka. Siya ang unang matandang kanilang nakatagpo sa kagubatan. Tiningnan niya ang dalawa at marahang nagsalita. Natagpuan ninyo ang katotohanan. Huminto siya sandali. Ngayon, panahon na upang piliin ninyo ang magiging bagong tadhana ng inyong buhay. At sa mga salitang iyon, napagtanto ni na Mang Kaloy at Aling Carla na ang pinakamahalagang desisyon ay hindi ang paghahanap sa katotohanan, kundi ang kanilang gagawin matapos nila itong matagpuan. Tahimik na nakatayo sina Mang Kaloy at Aling Carla sa ilalim ng matandang punong mangga. Ang lumang kahon ay nasa kanilang pagitan at ang liham ng ama ni Carla ay mahigpit pa rin niyang hawak. Ang mga salitang nabasa nila ay tila patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanilang mga puso. Hindi na sila binihag ng mga tanong. Sa unang pagkakataon, malinaw na sa kanila ang dahilan ng lahat ng nangyari sa kanilang nakaraan. Lumapit ang matandang lalaking may tungkod. Hindi nagmamadali ang kanyang mga hakbang. Nang makarating siya sa harapan nila, ay marahan siyang ngumiti. Natapos na ang inyong paghahanap. Napatingin si Mang Kaloy. Hindi pa po ba ito ang wakas ng aming paglalakbay? Umiling ang matanda. Ang paghahanap sa katotohanan ay simula pa lamang. Napakunot ang noo ni Carla. Kung gayon, ano po ang kasunod? Tumingin ang matanda sa malawak na bukirin na naliliwanagan ng papalubog na araw. Kapag nalaman na ng tao ang katotohanan, mayroon siyang dalawang landas na maaaring tahakin. Ano po ang mga iyon? Tanong ni Mang Kaloy. Ang una
ay ang manatili sa pagsisisi at patuloy na isipin ang mga taong nasayang. At ang ikalawa, ang gamitin ang natitirang panahon upang gumawa ng kabutihan. Natahimik silang dalawa. Tama ang matanda. Hindi na nila maibabalik ang mga taong lumipas. Ngunit nasa kanilang mga kamay pa rin ang mga araw na darating. Pagkasabi niyon ay marahang tumalikod ang matanda. Bago siya tuluyang lumayo ay nagsalita pa siya. Ang tunay na tadhana ay hindi lamang natatagpuan. Binubuo ito ng mga pasiyang ginagawa araw-araw. At muli, tulad ng dati, nawala siya sa kanilang paningin. Hindi na sila nagtaka. Pakiramdam nila ay sapat nang malaman na may mga taong dumarating sa tamang oras upang gabayan ang mga pusong naliligaw. Kinabukasan ay maagang gumising ang buong baryo. Mabilis na kumalat ang balitang nagbalik na sina Mang Kaloy at Aling Carla mula sa kanilang paglalakbay. Isa-isang dumalaw ang kanilang mga kapitbahay. May mga nagtanong kung nakita ba nila ang mahiwagang batis. May mga nagtanong kung totoo ba ang alamat. Ngunit ngumiti lamang si Mang Kaloy. Ang pinakamahalagang natagpuan namin ay hindi kayang makita ng mga mata. Hindi na siya nagbigay ng iba pang paliwanag. Alam niyang ang bawat tao ay may sariling paglalakbay na dapat tahakin. Lumipas ang mga araw. Muling bumalik si Mang Kaloy sa kanyang bukirin. Ngunit may malaking pagbabago. Hindi na siya nag-iisang nagtatrabaho. Madalas na siyang samahan ni Aling Carla. Habang nagtatanim si Mang Kaloy, si Carla naman nag-aalaga ng mga punla at mga gulay. Hindi sila nagsasalita ng marami. Hindi na nila kailangang punan ng salita ang katahimikan. Sapat na ang kanilang presensya sa isa't isa. Napansin iyon ng mga taga-baryo. May mga matatandang napapangiti sa tuwing nakikita silang magkasama. May mga batang nagtatanong kung bakit palaging magkasabay ang dalawa. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ang kanilang pagsasama, kundi ang kanilang naging hangarin. Nagpasya silang ayusin ang lumang bukal sa gitna ng baryo na matagal nang napabayaan. Kasama ang mga kabataan, nilinis nila ang paligid nito. Nagtanim sila ng mga puno. Naglagay sila ng mga upuang yari sa kawayan upang may mapagpahingahan ng mga matatanda. Unti-unting naging paboritong puntahan ng buong baryo ang lugar. Isang hapon ay may isang batang lalaki ang lumapit kay Mang Kaloy. "Tay, bakit po kayo laging tumutulong sa iba?" Napangiti siya. "Dahil may mga taong tumulong din sa akin noong naliligaw ako. Hindi ko po sila nakikita." "Hindi mo kailangang makita ang kabutihan upang maniwala rito." Tahimik na tumango ang bata. Samantala, si Carla naman ay nagsimulang magturo sa mga batang hindi marunong bumasa at sumulat. Sa ilalim ng matandang punong mangga ay araw-araw siyang nagkukwento. Hindi lamang tungkol sa mga letra at bilang, kundi tungkol sa katapatan, pagpapatawad, pagmamahal at pag-asa. Minsan ay tinanong siya ng isang batang babae, "Guro, paano po malalaman kung sino ang tunay nating mahal?" Napangiti si Carla. "Kapag ang kaligayahan ng taong iyon ay mahalaga rin sa iyong puso. At kung matagal po kayong nagkalayo." Tumingin siya sa malayong kabundukan. Hindi nasusukat ng panahon ang tunay na pagmamahal. Lumipas ang maraming linggo. Mas naging masigla ang baryo. Nagkaroon ng pagtutulungan. Nagkaroon ng pagkakaisa. Ang mga dating magkakaaway ay unti-unting nagkabati. Ang mga batang dating palaaway ay natutong magbigay galang.
at ang mga matatandang matagal nang hindi nag-uusap ay muling nagkamustahan. Isang gabi, habang nakaupo sina Mang Kaloy at Aling Carla sa ilalim ng punong mangga, tahimik nilang pinagmamasdan ang mga bituin. "Naalala mo ba?" tanong ni Mang Kaloy. "Noong akala natin ang batis ng katotohanan ang magbabago sa ating buhay?" Tumango si Carla. "Oo." "Ngayon, ano ang tingin mo?" Ngumiti si Carla. "Ang batis ay hindi nagbago sa atin, kundi ipinakita lamang nito kung sino talaga tayo." Napangiti rin si Mang Kaloy. Hindi na siya nagsalita. Hindi na niya kailangan. Sapat nang malaman niyang ang paglalakbay na minsang sinimulan nila bilang paghahanap sa isang alamat ay naging simula ng panibagong buhay. Ngunit habang tahimik silang nakaupo, isang batang lalaki ang nagmamadaling lumapit mula sa dulo ng baryo. "Huwag po kayong magalit," hingal nitong sabi. "May isang matandang lalaki ang naghahanap sa inyo. Sinabi niyang may huling mensahe pa raw siyang dapat ibigay." Nagkatinginan sina Mang Kaloy at Aling Carla. Pareho nilang naalala ang mahiwagang matandang gumabay sa kanila sa kagubatan. At sa kanilang mga puso ay naramdaman nilang ang pinakahuling aral ng kanilang paglalakbay ay hindi pa ganap na natatapos. Maagang maaga pa lamang ay kumalat na sa buong baryo ang balitang may isang matandang lalaki ang naghahanap kina Mang Kaloy at Aling Carla. Wala ni isa sa mga taga-baryo ang nakakakilala rito. Ang sabi ng ilan, nakita lamang nila itong naglalakad mula sa paanan ng bundok habang nakasandal sa isang lumang tungkod. Nang marinig ni Mang Kaloy at Carla ang balita, ay agad silang nagtungo sa lumang kapilya sa gitna ng baryo, sapagkat doon umano naghihintay ang matanda. Tahimik ang paligid. Ang malamig na simoy ng umaga ay sumasalubong sa kanila habang dahan-dahan silang naglalakad. Pagdating nila sa kapilya ay nakita nila ang matanda. Siya rin ang lalaking ilang ulit nilang nakatagpo sa kanilang paglalakbay patungo sa batis ng katotohanan. Ngunit ngayon ay tila higit siyang matanda kaysa dati. Mas maputi ang kanyang buhok, mas mabagal ang kanyang mga kilos. Ngunit nananatili ang kapayapaan sa kanyang mga mata. Ngumiti siya nang makita ang dalawa. "Alam kong darating kayo." Lumapit sina Mang Kaloy at Aling Carla at magalang na bumati. "Kayo po ba ang naghahanap sa amin?" tanong ni Mang Kaloy. Tumango ang matanda. "Mayroon pa akong isang bagay na dapat sabihin bago tuluyang matapos ang ating pagkikita." Tahimik silang nakinig. Huminga ng malalim ang matanda. "Marami ang nag-aakalang ang batis ng katotohanan ay may kapangyarihang baguhin ang kapalaran." Saglit siyang tumingin sa malawak na bukirin. Ngunit mali sila. Napakunot ang noo ni Carla. "Kung gayon, ano po ang tunay nitong kapangyarihan?" Ngumiti ang matanda. "Wala." Nagulat silang dalawa. "Wala po?" tanong ni Mang Kaloy. "Walang mahiwagang kapangyarihan ng tubig. Ngunit nakita namin ang mga pangitain." "Oo. Nakita namin ang aming nakaraan." "Tama. Paano po nangyari iyon?" Marahang itinuro ng matanda ang kanilang mga dibdib. Hindi ipinakita ng batis ang katotohanan. Nasa inyong mga puso na iyon noon pa man. Natahimik silang dalawa. Ipinatahimik lamang ng lugar ang inyong isip upang marinig ninyo ang matagal nang sinasabi ng inyong budhi. Unti-unting naunawaan ni Mang Kaloy at Carla ang ibig sabihin ng matanda. Hindi pala ang batis ang nagbigay sa kanila ng mga sagot. Sila mismo ang nagkaroon ng lakas ng loob upang tanggapin ang mga iyon. Nagpatuloy ang matanda. "Maraming taong naghahanap ng himala. Ngunit ang pinakamalaking himala
ay ang pusong marunong umamin sa pagkakamali, magpatawad at magmahal. Naramdaman ni Mang Kaloy na tila may liwanag na tuluyang sumilay sa kanyang puso. Sa loob ng maraming taon ay inisip niyang ang kanyang kaligayahan ay nakasalalay sa mga bagay na hindi niya naabot. Ngayon ay napagtanto niyang ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa pagtanggap. Tahimik na lumapit si Carla. May nais po sana akong itanong. Ano yun, anak? Kayo po ba ay tagapagbantay ng batis? Napangiti ang matanda. Maraming taon na ang nakalipas, isa rin akong taong naghahanap ng katotohanan. Natagpuan ninyo po ba ito? Oo. Ano po ang natuklasan ninyo? Matagal na tumingin ang matanda sa langit. Natutuhan kong ang pinakamahalagang paglalakbay ng tao ay hindi ang nilalakbay ng kanyang mga paa, kundi ang nilalakbay ng kanyang puso. Muling bumalik ang katahimikan. Makalipas ang ilang sandali ay inilabas ng matanda mula sa kanyang balabal ang isang maliit na supot. Iniabot niya ito kay Mang Kaloy. Ano po ito? Buksan mo mamaya. May mahalaga po ba rito? Hindi ang laman nito ang mahalaga, kundi ang alaalang kalakip nito. Tinanggap iyon ni Mang Kaloy ng may paggalang. Pagkatapos ay tumingin ang matanda kay Carla. At ikaw? Opo? Huwag mong hayaang mamatay ang mga kwentong natutuhan mo. Napatingin si Carla sa lumang kwaderno na lagi niyang dala. Isulat mo ang lahat. Bakit po? Upang ang mga susunod na salinlahi ay matutong huwag sayangin ang mga pagkakataong ibinibigay ng buhay. Tumango si Carla. Niyakap niya ang kanyang kwaderno. Alam niyang iyon na ang kanyang magiging bagong tungkulin. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam ang matanda. Marahil ito na ang huli nating pagkikita. Nalungkot sina Mang Kaloy at Carla. Maraming salamat po sa lahat. Ngumiti ang matanda. Hindi ako ang dapat ninyong pasalamatan, kundi ang inyong mga sarili. Bakit po? Dahil pinili ninyong maging tapat. Dahan-dahan siyang naglakad palayo. Hindi sila umalis sa kanilang kinatatayuan. Tahimik lamang nila siyang pinagmamasdan. Nang sandaling matakpan siya ng malaking punong acacia sa tabi ng daan, ay ilang saglit lamang ang lumipas. Nang muli silang tumingin, wala na siya. Parang naglaho na naman siyang tila hangin. Hindi na sila nagtaka. Sa halip ay pareho silang napangiti. Habang pauwi sila ay naalala ni Mang Kaloy ang maliit na supot na ibinigay ng matanda. Maingat niya itong binuksan. Sa loob ay naroon ang dalawang makinis na puting bato. Ang parehong uri ng batong ibinigay sa kanila noong nasa kagubatan pa sila. Kasama nito ang isang maliit na piraso ng papel. May nakasulat na iisang pangungusap. Kapag natagpuan mo na ang katotohanan, maging ilaw ka naman sa landas ng iba. Mahigpit na hinawakan ni Mang Kaloy ang papel. Napangiti si Carla. Hindi na nila kailangang hanapin pa ang kahulugan nito. Alam na nila ang kanilang gagawin. Mula sa araw na iyon ay nangako silang gugugulin ang nalalabi nilang mga taon sa pagtulong sa kapwa, sa pagpapalaganap ng kabutihan at sa pagbabahagi ng mga aral na natutuhan nila sa kanilang paglalakbay. At sa kanilang mga puso ay alam nilang ang tunay na tadhana ay hindi ang matagpuan ng isang mahiwagang batis, kundi ang maging daluyan ng katotohanan, pag-ibig at pag-asa para sa iba. Lumipas ang maraming buwan mula nang matagpuan ni Mang Kaloy at Aleng Carla ang batis ng katotohanan. Ang kanilang paglalakbay ay naging lihim na hindi nila ipinagmalaki sa sinuman. Hindi nila ito ginawang alamat upang hangaan sila ng mga tao.
sapagkat naniniwala silang ang pinakamahalagang aral ay hindi nasusukat sa dami ng nakarinig nito, kundi sa dami ng taong nabago dahil dito. Unti-unting nagbago ang kanilang baryo. Ang dating mga alitang tumagal ng maraming taon ay nagsimulang maglaho. Ang mga magkakapit-bahay na matagal na hindi nag-uusap ay muling nagkamustahan. Ang mga pamilyang minsang pinaghiwalay ng tampuhan ay natutong magpatawad. Hindi ito nangyari sa isang iglap. Isa-isa itong nabuo sa pamamagitan ng maliliit na kabutihang ginawa ng mga tao araw-araw. At sa gitna ng pagbabagong iyon, ay naroon sina Mang Kaloy at Aling Carla. Hindi bilang mga bayani, hindi bilang mga pinuno, kundi bilang dalawang ordinaryong taong natutong mamuhay ng may katapatan. Tuwing umaga ay makikita si Mang Kaloy sa kanyang bukirin. Ngunit hindi na lamang siya nagtatanim para sa kanyang sarili. May bahagi na ng kanyang ani ang inilalaan niya sa mga byuda, matatanda at mga pamilyang kapos sa pagkain. Kapag may bagyo at nasisira ang pananim ng iba, isa siya sa mga unang dumarating upang tumulong sa muling pagtatanim. Hindi siya naghihintay ng kapalit. Hindi siya naghahanap ng papuri. Para sa kanya, sapat nang makita ang pag-asa sa mga mata ng kanyang kapwa. Samantala, si Aling Carla ay ipinagpatuloy ang kanyang pagtuturo sa mga bata. Sa ilalim pa rin ng matandang punong mangga ay araw-araw siyang nagtitipon ng mga batang nais matutong bumasa at sumulat. Ngunit higit pa sa mga letra ang kanyang itinuturo. Itinuturo niya ang kahalagahan ng katotohanan, ng pagpapatawad, ng paggalang, ng pagmamahal sa pamilya, at ng lakas ng loob na magsabi ng tunay na nararamdaman bago pa maging huli ang lahat. Hindi naglaon ay naging kilala ang baryo bilang isang pamayanang puno ng pagkakaisa. Maraming taga-ibang lugar ang nagtatanong kung ano ang naging lihim ng kanilang pagbabago. Ngunit kapag tinatanong si Mang Kaloy, iisa lamang ang kanyang isinasagot. Kapag natutuhan ng tao na magpatawad, nagsisimulang gumaan ang kanyang buhay. At kapag si Carla naman ang tinatanong, marahan lamang siyang ngumingiti. Kapag natutuhan mong magsabi ng katotohanan ng may pag-ibig, maraming sugat ang naghihilom. Lumipas pa ang mga taon, lalo pang tumanda sina Mang Kaloy at Aling Carla. Pumuti na ang kanilang mga buhok, mas mabagal na ang kanilang paglakad, ngunit hindi nawala ang ningning ng kanilang mga mata. Isang dapit hapon, habang magkasamang nakaupo sa ilalim ng matandang punong mangga, pinagmamasdan nila ang mga batang masayang naglalaro sa bakuran. Tahimik ang paligid. Naroon ang malamig na simoy ng hangin, naroon ang huni ng mga ibon, naroon ang kapayapaang matagal nilang hinanap. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita si Mang Kaloy. "Carla, lumipas na pala ang napakaraming taon." Ngumiti si Carla. "Parang kailan lang nung naghahanap tayo ng batis ng katotohanan." Napangiti rin si Mang Kaloy. "Noon, akala ko ang tadhana ay isang bagay na hinihintay. Ngayon? Ngayon alam ko nang ang tadhana ay binubuo ng bawat mabuting pasiyang ginagawa natin." Tahimik na tumango si Carla. "Hindi man natin nabawi ang mga panahong nawala, naging maganda naman ang natitirang bahagi ng ating buhay." Napatingin si Mang Kaloy sa kanya. "May isang bagay akong matagal nang gustong sabihin." Natahimik si Carla. "Ano iyon?" Huminga ng malalim si Mang Kaloy. "Maraming taon akong natakot na sabihin ito. Ngayon ay wala na akong kinatatakutan." Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Carla. "Salamat." Napaluha si Carla. "Hindi lamang dahil minahal mo ako.
kundi dahil kahit hindi tayo nagkasama noon, hindi ka nagtanim ng galit. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Mang Kaloy. Ako ang dapat magpasalamat. Bakit? Dahil tinuruan mo akong hindi pahuli ang lahat hanggat may panahon pang gumawa ng tama. Tahimik silang nagngitian, walang magagarang salita, walang malalaking pangako. Sapagkat ang pinakamalalim na pag-ibig ay hindi kailangang isigaw. Ito ay makikita sa pag-aalaga, pag-unawa at pananatili sa tabi ng isa't isa. Sa mga sumunod na taon ay ipinagpatuloy ni Carla ang pagsusulat sa kanyang lumang kwaderno. Ngunit hindi na iyon puno ng mga liham na hindi na ipadala. Sa halip ay isinulat niya rito ang buong kwento ng kanilang paglalakbay. Isinulat niya ang kanilang mga pagkakamali, ang kanilang mga pagsisisi, ang kanilang pagpapatawad, at ang mga aral na kanilang natutuhan. Hindi niya isinulat ang kwento upang maging tanyag. Isinulat niya ito upang magsilbing gabay sa mga susunod na salinlahi. Nang sumapit ang isang payapang umaga, iniabot niya ang kwaderno sa mga kabataan ng baryo. Alagaan ninyo ito, sabi niya, hindi dahil espesyal ang papel, kundi dahil ang katotohanang nakasulat dito ay maaaring magsilbing ilaw sa taong naliligaw. Tinanggap iyon ng mga kabataan ng buong paggalang. Mula noon ay naging tradisyon sa baryo ang pagbabasa ng kwadernong iyon tuwing may pagtitipon, hindi upang balikan ang nakaraan, kundi upang paalalahanan ng bawat isa na ang buhay ay maikli upang ubusin sa galit, katahimikan at pagsisisi. Lumipas pa ang maraming taon. Ang matandang punong mangga ay nanatiling matatag. Ang batis ay patuloy na umaagos sa kailaliman ng kabundukan at ang alamat tungkol sa batis ng katotohanan ay patuloy na isinasalaysay ng mga matatanda sa mga bata. Ngunit sa bawat kwento ay may isang mahalagang aral na hindi kailanman nawawala. Na ang tunay na batis ng katotohanan ay hindi lamang isang lugar na matatagpuan sa gitna ng kagubatan. Ito ay matatagpuan sa puso ng taong marunong tumanggap ng katotohanan, magpatawad sa sarili at sa kapwa, at magmahal ng walang pagmamataas. Sapagkat ang tunay na tadhana ng buhay ay hindi ang magkaroon ng maraming kayamanan o katanyagan. Ang tunay na tadhana ay ang mamuhay ng may kabutihan, katapatan at pagmamahal upang kapag dumating ang huling yugto ng ating paglalakbay, maiiwan natin sa mundo ang isang pusong naging ilaw sa landas ng iba. At tulad ng walang hanggang pagdaloy ng tubig sa batis ng katotohanan, ang kabutihan at katotohanan ay patuloy na mabubuhay sa puso ng bawat taong pipiliing isabuhay ang mga aral nito. Wakas.